Nag-viral sa Facebook na isang ina na at anak na lalaki na grabe guys, kung ikaw magulang ka na, masakit sa puso mo na sasagot-sagutin ka ng sarili mong anak. Yung halos patayin ka ng anak mo. Kahit anong pagmamahal yung ibibigay natin sa mga anak natin, kung masama talaga ang ugali, talagang mangyayari talaga sa atin guys na hindi tayo nare-respetuhin ng mga anak natin. Ganun pala kasakit yun guys, no? Panoorin niyo itong video na to. Sobra na. Sobra. Ay, kapapa. Oh, kapapa. Sige, Lloyd. Chocolate. Yan, no? Talagang inaano niya yung nanay niya, sinasagot-sagot niya. Pinag-aawayan yata nila yung bahay. Siguro, itong mag-asawa, yung nanay ng bata, binatilyo. Naghiwalay na. Tapos, pinag-aagawan nila yung bahay. Gusto siguro yung feeling ng bata sa kanila yung bahay, sa tatay niya. Pero ang sabi naman ng nanay, siya ang nagpagawa niyan. Hindi sila nagkaintindihan. Unsa iyang giingon? Pakyo daw ko, di daw ni akong balay, ilaha daw ning balay. Nganong na ilaha ang balay nga ako ang maning pangalan? Ako na ning gibutang karon na anak ko'y attorney pero di siya kapaabot. So tama pa ba ni nga ako siyang tagaan? Ha? Oh. Ingon niya, ilaha daw kong gifailan og kaso nganong wala pa man hantod karon. Igat daw ko Ay, ako naku. nang inigat dres mo kayo. Ha, nakauyab ko, guys. Nakauyab ko isa na katuig og kabalo siya ana. Mao nay akong driver pa mamintay tanan akong problema kahibalo na. Og natingala ko karon ingon nganong ingon ana siya kamaldito, ingon ana siya kaway batasan tanan akong gihatag niya. Ha? Tan-awan ninyo na. Akong giguba ang akong kwarto kay iyang gilak. Dili, wala pa inyo ha kay wa pa na gi-turn over. Ayaw kog inag ulol kay di ko ulol. Kung ulol pa ko watakan ako gipakabuhi. Ha? Iyahang kong aksyonan og dapat. Unsa daw gusto nako nangita pa siya kutsilyo. Tanawa ha? Mao na ha? Gaano kasakit sa isang magulang na sasagot-sagutin ka ng anak mo? Ako guys, may anak din akong isa. Ayun, galit na galit ako doon. Kunting sagot lang sa akin doon, umiinit na agad ang ulo ko. Pero, in fairness naman sa anak ko, hindi naman ganyan. Masyadong ano tong batang to sa nanay niya. Masyadong suwail. Walang utang na loob. Sarap, naku, sarap ibalik sa itlog ng nanay niya, ng tatay niya. Napaka-tarantado. Hindi na naawa sa nanay niya. Ayaw ko ginanatanawan ninyo. Tanawan ninyo guys. Mao na si Christian Diba? Lloyd Lagat. Way batasan nga anak. Na ako'y batasan nga anak. Gipadako ta ka Lloyd. Gipay-eskwela ta ka. Ha? Hindi na naawa. Ang papang pasagdaan. Ay anak ka. Pag ako niyan, Diyos ko, giganyan yung bunganga, oh. Ay, naku, nagigigil ako. Sarap talaga suntukin, no? Kayong mga anak, Ayaw nagsulod dire ko ani mong mga gamit. kahit gaano pa kasama ng magulang natin o magulang nyo, Akong gamit dire. irirespituhin nyo pa rin, gumalang kayo. Kasi, Pinastos di nung maliit pa kayo, binabalot kayo ng lampin, hinihilay-hilay kayo, kinakantahan kayo, pinupuyatan kayo. Tapos nung lumalaki kayo, parang halos kainin nyo na yung nanay nyo pag pinapagalitan kayo. Kayo pa yung mas galit na galit. Naku, nakakapanggigil. Ang sarap. Oh, lumalaban talaga siya sa nanay niya. So, sagot-sagot pang animal. Sarap tahiin ang bunganga, ang animal. Nakakapanggigil. Parang kala mo siya yung nag-iri sa nanay, siya yung bumuo sa nanay niya, siya nagpapakain. Napakatarantado. Pero pag magka-problema yan, nanay pa rin yung tatakbuhan yan.
Kaya ako talaga guys, ayaw kong mag-anak ng marami. My God, ganito, ganito. Tapos may anak kang isang ganyan. Gaano kahirap sa pakiramdam mo na konsumisyon ka. Ako nga lang, sinasagot din ako na, normal lang siguro na minsan sinasagot din tayo ng anak natin. Kasi minsan may hindi mga lumalabas din sa bunganga. Lalo ako, mabunganga ako sa anak ko eh. Mabunganga ako sa anak ko, aminado ako doon. Pero hindi naman ganyan yung anak ko, nasagutin ako ng ganyan, na ganyang wala na talagang karespi-respito. Sarap. Naku, yung anak ko nga, halos gusto ko nang hilain yung bunganga sa, sa camera. Sisimangutan lang ako nun, gigil na ako. How much more pa kaya pag ganito yung anak mo, halos makipagsuntukan na sa iyo, makipagsaksakan na sa iyo. Kawawang nanay. Hirap ng ganito. Ay, naku. Ganun pala guys, no? Kapag mga ganyang edad natin, talagang maano yung isip natin, hindi malawak yung pag-iisip natin sa siguro sana naman, kaya bilang mga anak, pilitin nyo maging mabuti kayo sa mga magulang nyo. Kasi, darating at darating ang araw, magiging magulang din kayo at gagawin din sa inyo yan ng mga anak nyo din. Kasi kayo, ginawa nyo rin sa magulang yung karma. Ang karma, dili magsaba. Ako nga guys, dati nung maliit pa ako, naranasan ko din na sumagot-sagot ako sa mama ko. Pero yung mama ko matapang yun. Sagutin mo lang ng kunti, sampal ka kaagad doon. May kurot dito, may kurot dito. Hindi kami pwedeng sumagot doon. Kasi pag oras na sumagot ka lang ng kunti doon, nahabulin ka na talaga ng walis tingting. Hindi lang walis tingting ang pinampapalo sa amin dati. Yung talaga ng yung ano ba yun? Nung damo? O di kaya dulo ng bayabas? Di ba gaano kasakit yun? Tapos kunting lang, dito sa hita, sasama yung hita mo kasi sobrang sakit. Pero itong mga bata ngayon, masyadong palasagot. Yung anak ko, iniwan ko dun sa ate ko kasi yung ate ko nag-aalaga sa kanya. Sabi ko sa ate ko, disiplinahin mo, hindi ako nagkukonsinti guys. Importante ang disiplina sa mga bata ngayon. Lalo ngayon, masyadong maano yung isip ng mga bata. Masyado silang spoiled. Masyado silang sa gadget, hindi na sila nauutusan. Kaya kailangan sila ng matinding disiplina. Pero depende siguro sa bata guys, kasi may mga bata naman na madala na kahit nadadala naman sila sa sa mahinahon na pag-uusap. May mga bata din na kahit gaano ka mahinahon ang pakikiusap mo, talagang sadyang ganun ang ugali. Ginawa mo na ang lahat, tarantado pa rin. May ibang mga bata naman na pinapabayaan ng magulang, pero ang babait. Depende siguro sa mga bata, depende sa bata. Depende. Hindi depende rin sa magulang na nagdidisiplina. At saka dapat itong mga anak natin, dapat bahay lang at saka eskwelahan. Pero may mga bata talaga na kahit anong gawin mo, babarkada at babarkada yan. Salamat ako sa anak ko, kahit ate ko yung nag-aalaga doon, sa bahay lang, school at saka bahay lang. Actually, hindi naman sila perfecto kahit yung mga pamangkin ko, sabi ng ate ko, yung mga anak niya. Hindi perfecto, may mga may mga times din na lakas sumagot. Lakas din mga sumagot yung mga yon pag inuutusan. Ganun, normal lang yun sa mga bata na ganun. Basta, okay lang yun, normal lang yun. Wag lang magbabarkada kasi sa barkada nila natututunan yung mga hindi magandang mga pag-uugali minsan. Sa labas yung gagala-gala sa labas sa barkada, tapos magagabihan, yun ang hindi na maganda talaga. Pero yung mga anak namin, sa bahay lang sila at saka school. Sa bahay, hindi ko masabi na perfect yung pag-uugali ng mga yun. Kasi yung ate ko, konsumi din. Lalo ngayon, malalaki na sila. Hindi na sila pwedeng saktan. Yung bunganga na lang ng ate ko yung gagano, sakit na daw yung lalamunan. Lumulubo na yung lalamunan ng ate ko, kakagalit lagi.
Pero yung, hindi ko kinukonsinti yung anak ko. Sabi ko sa ate ko, pag sinagot ka, sampalin mo. Pag inutusan mo, utusan mo yan, turuan mo ng mga gawaing bahay. Hindi ko kinukonsinti yung anak ko, guys, kasi ayaw kong lumaki siya na hindi marunong makisama sa ibang tao, magpapakita ng magandang asal, at saka walang natututunan sa buhay. Ako, pag tumawag ako doon, pag sumbong yung ate ko, tapos may nagawang hindi maganda yung anak ko, ay nako, sasabog na naman yung bunganga ko, kakadakdak doon. Pero ito guys, tingnan nyo, nakakaawa si nanay sa anak niya. Meron pa ako isang nakita guys, yung pinalo ng nanay niya, yung babaeng bata. Grabe. Gumaganti din siya sa nanay niya. Sarap piktusan. Alam mo yun, ikaw na nanonood, manggigigil ka kasi maaawa ka na lang sa nanay nila. Maaawa ka sa mga magulang nila. Pagdating ng araw, itong mga batang to, magkakaroon din yan ng sarili nilang mga pamilya. Pag nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, mararanasan din nila yung naranasan ng nanay nila. Babalik sa kanila yan. Totoo yan. Kasi ako, proven ko yan. Sagot-sagot ako sa nanay ko dati, noon, maliit pa ako. Ngayon, sinasagot-sagot ako ng anak ko. Ganun pala ang feeling ng nanay ko, gigil na gigil sa akin noon. So, ganun din ang feeling ko ngayon. Gigil na gigil ako sa anak ko pag sinasagot din ako. Sagot lang na konti. Hindi naman yung totally na yung anak ko sumasagot talaga ng ano. Ano lang siya, magrarason siya. Pero feeling ko sinasagot-sagot na ako. Ganun ako sa anak ko. Nag-iisa lang yun yung anak ko na yun, babae. Dalaga na siya ngayon. Diyos ko, ayoko nung... Marami na akong mga payo. Pero tayong mga magulang, hindi tayo magsawa sa kakapayo. Kasi gusto natin na hanggat hindi sila natatauhan, sige pa rin tayo ng sige. Kasi yung iisip nila, hindi pa ganun kahinog. So, hindi tayo magsawa sa kakapaalala sa mga anak natin. Ilayo natin sila sa kapahamakan. Lalo ngayon sa Pilipinas, talamak ang droga, delikado sa labas, delikado sa mga liblib na lugar. Yung anak ko, sinasabihan ko yun na pakiramdaman mo yung mga taong nakakasalubong mo ha. Kung may pakiramdam ka na hindi magandang galaw, lumayo ka na kaagad, pumunta ka sa maraming tao. Ganun tayo dapat magpapaalala sa mga anak natin, guys. At huwag kang tapos ng pag-aaral mo, bahay ka kaagad. Hindi pwedeng lalamierda ka at sasama ka kung yayayain ka ng mga kaklase mo. Hindi pwede yon. Uwi ka kaagad sa bahay. Diba? So, yun lang guys. Sana'y tayong mga magulang, huwag tayong magsawa sa kakapayo sa mga anak natin na hanggat maaari, palakihin natin sila ng maayos na hindi sila umabot sa ganitong napapanood natin sa video na nakakaawa yung nanay. Hindi man tayo masyadong sinusunod ng mga anak natin kung ano mga pinapayo natin sa kanila. Pero huwag tayong magsawa hanggang sa matatauhan sila. Sana itong batang to, pagdating ng araw, matatauhan to, pagsisisihan niya ang ginawa niya sa magulang niya, sa nanay niya na ginaganyan-ganyan niya. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!